So, kinonsecrate niya ulit ang buong bansang Pilipinas at bawat Pilipino sa harapan ng Our Lady of Guadalupe, mga kape. At alam nyo, ito ay isang napakahalagang pangyayari na naganap para sa ating bayan. Yung may inspire sa balitang to, na alam nyo ba na nagkaroon ulit ang ating Pangulo na si President Bongbong Marcos last September 15, nagsagawa ulit ng consecration to the Immaculate Heart of Mary. So, kinonsecrate niya ulit ang buong bansang Pilipinas at bawat Pilipino sa harapan ng Our Lady of Guadalupe, mga kafe. At alam nyo, ito ay isang napakahalagang pangyayari na naganap para sa ating bayan. Consecration after which we consecrate the Philippines for the Blessed Father. Mary, my mother, I give myself totally to thee, as I possess and property. Please make me all that I am and have, whatever words Jesus do. Let me be a fit instrument in thy immaculate and merciful hands, for bringing the greatest possible glory to God. Amen. Our Lady of Guadalupe, Mother of the true God, our merciful Mother, we thy children come today in an act of filial homage to faith, love, and trust, to solemnly consecrate our nation, the Philippines, to thy immaculate heart. Take it from our fragile hands into thy own, defended and guarded as thy own property. Make our Lord Jesus reign, conquer, and rule in it as King. Outside of him, there is no salvation. Be thy people, see the terrible storm raging around us, threatening to disperse and destroy the faithful flock of those who bless thee, because thou art the mother of our Lord Jesus. Afflicted, we stretch out our suppliant hands towards thy divine Son, as we cry out, save us, O Lord, before we perish. Intercede for the Philippines, O Our Lady, in this grave hour, when evil winds blow, bringing cries of death against the Son, and against the civilization founded on his teachings, deceiving minds, perverting hearts, and lighting the fires of hatred and revolution in the world. Help of Christians, pray for us. Intercede for the Philippines, Our Lady, in this troubled hour when the unclean waves of an open immorality, which has even lost the notion of sin, exalt the rehabilitation of the flesh in the face of the very cross of thy divine Son, threatening to choke in this world the lily of virtue nourished by the Eucharistic blood of Jesus Christ, Virgin most powerful, pray for us. Intercede for the Philippines, Our Lady, in this hour of passion and doubts, when even the good run the risk of being lost. Unite all Filipinos around thy divine Son, in the love of the Church, and also in the cultivation of virtue, in respect for order and fraternal charity. Queen of Peace, pray for us. Remember, finally, heavenly patroness of the Philippines, our nation. Pueblo amante de Maria, whose people love thee and who are beloved to thee. We run to thee, O Mother of Mercy, Virgen de Guadalupe. Save and protect the Philippines by giving it to our merciful Lord Jesus Christ, King of mercy, in whom it will find truth, life, and peace. Our Lady of Guadalupe, please pray for us. At alam nyo ba na itong consecration na to, these acts of consecration mark a turning point in our nation's spiritual journey. Pero bakit nga ba mahalaga ang consecration to the Immaculate Heart of Mary or consecration to Mama Mary? Hindi lang ito simpleng ritual, okay, or prayers, or parang mechanical prayers, sabi ng mga ibang anti-Catholic dyan, paulit-ulit daw na dasal, di ba? Sabi nga ni St. Louis de Montfort, kilalang very Marian saint yan. Siya nga yung a champion of rosary, si St. Louis de Montfort. To consecrate ourselves to Mary means to place ourselves as instrument in her hands, that she may guide us to the heart of Jesus. So imagine niyo, mga ka-fit, our entire nation is now entrusted to Our Lady, to Mama Mary, who will bring us closer to Jesus, our ultimate refuge. Amen? So, yun ang goal palagi di ba? Kaya tayo lumalapit kay Mama Mary is para i-lead niya pa tayo palapit ng palapit sa kanyang anak
na si Jesus. Okay, so fake news yung mga sinasabi at paratang sa atin ng ibang sekta dyan na mas pinapahalagan pa raw natin si Mama Mary kaysa si Jesus, which is hindi. Actually, mas minamahal pa namin si Jesus dahil sa kanyang ina, na tinuturuan kami na mas lalong mahalin ang kanyang anak. Lagi nyo to tatandaan. Sinabi nga to, di ba, ni Maximilian Kolbe, na hindi natin kayang tumbasan ang pagmamahal na binigay ni Jesus sa kanyang nanay. Alam nyo, mga ka-faith, this act of consecration is not just a symbolic gesture. It's an invitation for the entire nation to be under the loving care and protection of the Blessed Virgin Mary. Sa isang mundo na puno ng kaguluhan, Mama Mary offers peace, unity, and spiritual guidance. Ito ang nais nating makamit para sa ating bayang Pilipinas. Kapayapaan, pagkakaisa, at gabay mula sa ating mahal na ina. Ngunit, alam nyo ba mga ka-faith, itong nangyaring consecration na to ni President BBM kay Mama Mary sa bansang Pilipinas ay hindi basta-basta lang. Hindi to parang overnight na decision. Actually, merong isang grupo, isang Marian group, hindi ko na lang papangalanan kung sino sila, and they want to make their group anonymous. So sila talaga yung nagtrabaho nito. Sila yung nag-pursue na ilapit talaga ito sa ating Pangulo. Talagang years of prayers, sacrifices, and divine sign that led up to this moment of event. So this group behind this consecration spent years of praying and working to make this happen. Actually, simula pa lang talaga ay sinusubukan na nilang mag-request ng consecration to Mama Mary para sa ating bayan. Pero nagkaroon sila ng mga maraming obstacles. Actually, sinubukan pa nga nila itong i-push sa Davao, pumunta pa sila doon, pero hindi nangyari. Okay, hindi sila napagbigyan. Etong mga pagsubok, hurdles na to, struggles, na hindi pa siguro tamang panahon ng mga panahon na yon. Pero sabi nga nila, God's time is always perfect. Nagkaroon ng maraming manifestation from Mama Mary. Actually, nung malapit na yung kanilang hinihintay na matamis na oo sa ating Pangulo, ay nagkaroon ng isang napakagandang sign from Mama Mary. Merong silang statue na hawak-hawak. Actually, yung sa grupo nila, para siya naglabas ng isang napakabangong pabango na amoy rosas. A fragrance often associated with the presence of the Blessed Virgin Mary. Sa pangyayari na yun, naramdaman nila na Mama Mary is with them, is praying for them, na talaga nangamoy talaga na rosas. So sabi nga ni Saint Padre Pio, the rosary is the weapon for these times. And through these signs, tulad ng amoy ng rosas, lalo nilang nararamdaman ang assurance ng mahal na ina that she was guiding them. Dahil dito, sa wakas, nagkaroon sila ng chance na makausap ang ating presidente. Actually, hindi ito yung first time na ginawang consecration ni President BBM. Kung titignan yung vlog ko, nangyari na to many months before this September 15. So ito ay pangalawa ng ginawang consecration ng ating Pangulo. Okay, so yung nakita nyo yung video na yan, actually after the mass yan ni Father Lito Kaluwag. Okay, isang sa private chapel sa Malacanang. Parang ang nangyari noon, kinukwento sa akin nung kausap ko, na meron silang kakilala na nilapitan nila na very close friend ng ating Pangulo. So, doon nagkaroon ng contact at syempre, ay pinaunlakan ito ng ating Pangulo. Salutes for our President. Disclaimer lang, hindi po ako Marcos apologist or Duterte apologist. Pagdating sa politics, very neutral ako. Para sa akin, paulit-ulit ko ito sinasabi kung ano ang mas makakabuti para sa ating bansa. So kung ano yung makakabuti para sa ating bansa, ay yun yung susuportahan po natin. Napakaganda ng kinalabasan ng lahat ng ito. Not only did they succeed in consecrating the country, but they also gifted, okay, nagregalo din sila kay President Marcos ng Holy Family icon. Yan, pakikita ko sa inyo. And the message behind this gift is clear. This consecration is also meant to protect Filipino families, and one of their specific prayer is to stop the passage of divorce bill. Isang malaking amen yan, mga ka-faith. Napakaganda nito na binigay nila yan kay President BBM, which is Holy Family. And we Filipino, we values family. Mahalaga sa Pilipino ang pamilya.
Sagrado sa bawat Pilipino ang pamilya. Kaya kung nanonood ka man nito, na isa kang Katoliko at pro-divorce ka, baka medyo mag-reflect tayo. Medyo alamin natin ang turo ng simbahan tungkol dyan. Ayaw ng Diyos ng divorce. Ang divorce ay galing yan sa tao, hindi yan galing sa Diyos. Yes, hindi tayo nagbubulag-bulagan. Ang simbahan na hindi nagbubulag-bulagan sa mga abuse, sa mga kababaihan, even sa kalalakihan. Okay? Hindi lang naman lalaki na abuse, pati babae na ngayon, nambubugbog ng asawa nilang lalaki. Okay, both party yan. So, hindi bulag ang simbahan dito. And even ang ating batas, meron na tayong mga batas sa violence against women. Kailangan na lang yan i-apply. And even the church, meron tayong mga ways to support those families, those marriages na medyo nagkakagulo at hindi talaga solusyon ang divorce. And syempre kung may abuse naman talaga, kung meron naman talaga nangyaring abuse, pwede ka naman talaga umalis sa asawa mo without divorcing your spouse. Diba? Separation. I-separate mo siya. Until na magbago siya, doon ka bumalik sa kanya. At kung hindi talaga siya magbabago, i-separate mo siya, pero hindi mo siya i-divorce. Kasi yun yung pinangako nyo nung humarap kayo sa Diyos, na hindi kayo maghihiwalay. Meron naman ganun na hindi kayo magkasama physically, pero di ba magkahiwalay kayo. Pero nandun pa rin yung vows nyo bilang mag-asawa na one day, hoping magkaroon ng milagro, na ma-reconcile at magkaroon ng conversion yung asawa mo. At maayos yan. Kung nakakaranas ka ng abuse, there is hope. Hindi natutulog ang Diyos at hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi ni Pope Leo XIII, sabi niya, the family is the cradle of civilization and society. Kung mapoprotekta natin ang mga pamilya, we can strengthen the very foundation of our society. This Holy Family icon serve as a reminder that the sanctity of the family is sacred and must be defended. At ang culmination na lahat ng kanilang paghahanda ay isang solemn mass na ginanap noong September 15 sa St. Joseph Chapel sa Malacanang. Diyan ginawa yung consecration. Makikita nyo sa Facebook page ng ating First Lady Lisa Marcos sa kanyang post. Ito yung sabi niya, Sunday Mass in celebration of the enthronement of the Tilma of Our Lady of Guadalupe, Heavenly Patroness of the Philippines. Napakaganda ng pangyayaring yan mga ka-faith dahil hindi lamang ito simpleng ceremony, kundi isang panata ng ating bayan sa mahal na ina, to Mama Mary. The Tilma of Our Lady of Guadalupe was enthroned as a symbol of her protection and guidance over the Philippines. Ang alam natin na si Our Lady of Guadalupe ang patroness ng ating bansa at sa pamamagitan ng kanyang presensya, proteksyon at pagmamahal, ipinagkakatiwala natin sa kanya ang kinabukasan ng ating bansa. Alam nyo, sa maraming Marian apparition tulad ng Fatima, palagi may paalala si Mama Mary. Sabi niya sa Fatima, God wishes to establish devotion to my Immaculate Heart. If what I say to you is done, many souls will be saved and there will be peace. Ito mismo ang ginawa natin sa pamamagitan ng consecration na ito. And we are asking for Mama Mary's intercession and protection na magbigay ng kapayapaan at gabay sa ating bansa. At ang ginawa ng ating Pangulo, si President Marcos, ay hindi lamang para sa kanya bilang leader, kundi para sa ating lahat na Pilipino. Mama Mary's Immaculate Heart is a refuge for everyone who seeks protection and peace. Tulad ng sinabi niya sa Fatima, my Immaculate Heart will be your refuge and the way that will lead you to God. At imagine niyo mga ka-faith, if we all follow this path, if every family, every community praise the rosary and consecrate themselves to the Immaculate Heart of Mary, sabi nga ni Saint Maximilian Kolbe, never be afraid of loving the Blessed Virgin Mary too much. You can never love her more than Jesus did. Amen? Mga ka-faith, let's entrust our families and our lives to Mama Mary, knowing that she will always lead us to her Son, Jesus. Ngayon mga ka-faith, tayo ay tinatawag ng Diyos para mag-consecrate ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating mga komunidad sa Immaculate Heart
of Mary. Just like what our country did, we can also offer our lives to her care. Paano natin to gagawin? Simulan natin sa pagdadasal ng rosaryo araw-araw. Alam nyo, nire-recommend ko 4 mystery a day. 4 na rosaryo sa isang araw. Kaya mo yun. Kung naubos nga yung oras mo, ilang oras ka, i-scroll sa Facebook, nagmamarites, nagagawa mo yun, tanggalin mo yun, di ba? Kasi wala namang ambag sa buhay mo yun, at palitan mo ng rosary. At makikita mo yung tremendous fruitful effect niyan sa buhay mo. Hindi lang sa buhay mo, pati sa pamilya mo at sa komunidad kung nasan ka ngayon. You will see miracles and how God moves in your life and how God can use you. And the rosary is our spiritual weapon. Okay, sandata natin to, mga ka-faith. Lalo na sa mga demonyo, sa mga kademonyohan. Okay? Sabi nga ni Saint Padre Pio, sabi niya, and through it, we will be led closer to Christ sa tulong ng mahal na ina. Makakamtan natin ang tunay na kapayapaan sa ating puso, pamilya at bansa. Kaya mga ka-faith, napakaganda ng panawagan na ito para sa ating bansa. Lalo na sa panahon ngayon na napakaraming pagsubok at hamon ng ating bansa. Yung geopolitical issue natin with China, yung nangyayaring division ngayon, politics dito sa Pilipinas, both party, di ba? Yung problema sa mga pogo, ang dami, mga incense rape, corruption, kung ano-ano. Kung titignan mo ang balita, ang toxic. Kaya, mga ka-faith, lagi natin in-entrust ang lahat ng ito sa Immaculate Heart of Mary. And guess what? Mama Mary, hindi siya nagpapatalo. She always win. She crushes the head of the serpent. Lahat ng laban mo, when you consecrate it to Mama Mary, when you give it to Mama Mary, hindi niya patatalo ang iyong laban. Even though na parang medyo shaky ang buhay mo, parang rosaryo ka ng rosaryo araw-araw, pero walang nangyayari. Guess what? You never stop. Huwag kang hihinto, huwag kang susuko, because God will have the final say. Mama Mary will pray for you, she will guide you, she will help you, and she will protect you. So mga ka-faith, I hope na na-inspire at na-bless kayo dito sa vlog na to. Make sure na i-share nyo to sa bawat kakilala nyo na ma-inspire sila na i-consecrate ang kanilang buhay sa Immaculate Heart of Mary at magdasal ng rosaryo araw-araw.